Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po ay nasa ika-36 po ng ating pagbubulay. Ngayong araw po ang salita ng Panginoon na ating pong pag-uusapan ay mula po sa 2 Corinthians 5:18. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ang komunidad ay binubuo ng maraming individual. Individual na iba-iba po ang pag-uugali. Kung paano mag-isip, kinalakihang pamilya, at paraan ng pamumuhay. Dahil sa ating mga pagkakaiba, ang mga conflicts at hindi pagkakaunawaan ay hindi lubos na maiiwasan. Dahil dito, may mga relasyon na nasisira. Nakakalungkot, hindi po ba? Na yung dati mong kaibigan, dati mong kausap, at yung mga dating karamay mo sa buhay ay hindi mo na malapitan at kung minsan nga ay iniiwasan mo pa. Subalit hindi po ito ang nais ng Diyos para sa atin na kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay talagang mapagpatawad at mapagkasundo. Pinakita niya ito noong ibinigay niya si Jesus bilang kordero na naglilinis sa ating mga kasalanan. Ang dugo ni Kristo na bumabalot sa ating mga Kristiyano, ang rason kung bakit tayo ay reconciled na sa ating Panginoong Hesus. Noong tayo ay magpasya na manampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay iginawad na po sa atin ng Diyos ang kanyang Holy Spirit. Ibinigay niya sa atin ang kapasidad na maging mabait, mapagbigay, magalak, mapagmahal, matimpiin, tapat, matyaga, may payapang puso at dalisay, at mahinahon. Kaya nga po dapat gamitin natin ang mga kapasidad na ito upang maging instrumento ng pagkakasundo ng mga taong nasa paligid natin. Higit sa lahat, ikaw at ako ay inatasan ng Panginoon na makipagkasundo sa mga taong nakaalitan o nakasamaan natin ng loob. Totoong mahirap pong gawin ito. Subalit ito po ang tungkulin at ministeryo na mula sa Diyos. Bilang Kristiyano, ating sikapin na maging peacemaker. Ito ay magsisimula po sa iyong sarili, sa aking sarili, kapag tayo po ay humihingi ng tawad sa iba at nagpapatawad din naman sa mga nakasakit sa ating mga damdamin. Tunay nga po na napakasarap sa pakiramdam na tayo ay kabahagi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating komunidad. Ito ang uri ng relasyon na nais ng Panginoon para sa Kanya ng mga nilikha, lalo na sa ating mga anak niya. Ipanalangin natin sa Diyos na bigyan tayo ng puso na may naisin na makasunod sa Kanyang kalooban. May nakaalitan o nakasamaan ba ako o tayo ng loob? May mga tao bang dapat na patawarin o hinga natin ng tawad? Isipin po natin sila sa mga oras na ito upang makasunod po tayo sa tagubilin ng ating Panginoon at maging isang role model para po sa pagkakasundo sa ating kapwa. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming dakila sa lahat, salamat po sa pagpapaalala sa amin na may parte kami sa pagkakaroon ng kapayapaan sa aming komunidad at sa aming iglesia. Alam namin, Panginoon, na gusto mo na magkaayos ang mga nasirang relasyon, kaya nga po, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo na may pagpapakumbabang loob at humihingi ng iyong pangunguna upang magampanan namin ang Ministry of Reconciliation. Tulungan mo po kaming ibaba ang aming mga sarili at bigyan kami ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa kapwa namin at magpatawad din naman sa mga taong nagkasala at nakapanakit sa aming mga damdamin. Panginoon, alam namin na wala pong imposible sa iyo, kaya po patuloy po kaming humihingi ng karunungan at gabay sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa tanging may karapatan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon
at tagapagligtas. Amen. Inaanyayahan po namin kayo sa pagpapatuloy po ng ating pagbubulay. Bukas po sa ika-37 pagbubulay po, araw ng pagbubulay. Maraming salamat po sa inyo lahat.